Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible, because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good evening! Yes, good evening everyone! Yay! Welcome to our Thursday Night Live or TNL or hashtag Todo na Lord. Yes! Ayan. Happy tea? Happy Dapat, tea. hindi nyo Happy alam mo yung ibig sabihin ng happy tea. Ano ba yan? Ano yun, ate? Happy Thursday. Happy Hindi, kasi Thursday. actually may nagpausong, kung you're within Taft, yeah, if you're within Taft, yan. Sa may specific na school doon na nagpauso ng happy tea. Kasi nung back in the days, wow! Back in the days, nung batch ko, happy tea is Happy Thursday kasi yun yung time na yung mga estudyante sa school na yun, nakakalabas sila. And you know, yes, kasi yun ang kanilang off. Kaya happy tea. Oo, kaya Happy Thursday. naman. Kaya tayo din dito. Oo. Happy TNL. Yes, kaya punta na Happy kayo Thursday. dito, Yes. on-site. Saan ba Yes. tayo located, ate? YMCA. Arte. YMCA of Manila, 7th floor, right side. Yes, so ayan, we are encouraging everyone, and if naka-tune in po kayo online, you may share our Facebook Live Yes. to our friends, families, Share nyo na yan. cell groups, ayan. Yeah, share nyo na yan. Yes. Kapitbahay ka, workmate, kahit ka-acquaintance nyo lang. Oo. And ate, oo nga pala, thank you Lord! May kuryente na po tayo! Yes! Oo nga pala! Yes, thank you Lord! Ayan. As sinabi din ni Pastor yun nung Tuesday na nagawa na siya yan. Thank you, Yes. Lord. Ayan. Pero kahit anumang maging panahon, Yes. anumang pagkakataon, Ika'y pupurihin. Very Amen. good. Ayan. And ayun, if na-curious po kayo ano nangyari last Sunday, pwede niyo po siya i-rewatch dyan sa ating Yes. Facebook page or also in our YouTube page. So subscribe na po kayo and let's follow it. Ayan. Yes, ayan. Okay. Upcoming mga events natin, which is sa Sunday, ang Yes. movie time Yes. ng para sa Youth! Yay! Yan. Ayan, we are inviting you, youth, once again, no, sa mga umattend last February, or also if you're a first time that's gonna come, no, feel free, mag-register na po kayo sa ating registration link. Kindly like our page, Next Generations for Christ, and stay tuned for further updates. Will there be popcorn? Yes! Yan! Pag sinabing Syempre. movie time, syempre malamig, komportable, Yes. may pagkain. So, makahiga ba kayo dito? Huwag naman, baka makatulog ate. So, Oo upo nga. na lang tayo. Ayun, so we will be having fun here, no? So, punta kayo kasi walang registration fee. As in, Yun! pupunta lang sila. May free food na, may movie pa. Makakamit ka pa ng mga tao that will Yes. accept you. Yes. Ayun. So, Yan. punta na kayo. Ayan. Pwedeng sumilip-silip. Oo, ate. Pwede naman, pwede. Pwede lahat. Yes, Yes. this is organized by youth, no? Pero if meron po mga young adults or may mga ibang gustong mag-join, feel Or free. adults. Yes, or adults. Or pebbles. Pwede rin naman natin. Ayun. Pero Of all anyways. ages naman yes, siya. so Yan. register na po kayo sa ating registration link and it's uploaded po sa ating Facebook page which is Next Generations for Christ. Ayan. Ayun. Aside from that, ayan na. Yes. Sa April naman, ang ating summer camp. Yes! Oh, this is Ayan. on April 17, 18, and 19. Yan. So, hindi namin na-announce nung Sunday, but there is already a registration
link dito. Yes, ongoing Ayan. na po ito no since this week. So we are encouraging you guys na mag-register na kayo and honestly ate usually pag summer camp sabihin nila hala hindi ako free niyan or Yeah. baka wala akong pera. Pera, yes, Pero sabi nga 'di ba if gusto may Paraan. Ayun. Ayan. Kaya, let's see. Ayan. Oo. Registration fee, wala pa. Let's wait for further announcement. Yes. Pero meron na tayong venue. Thank you, Yes. Lord. Ayan, ay kay Berna. Ay, Vera. Vera pala. Yes. Sadya yun, sadya. Hi, Ate Oo. Berna. Ayun. na-plug pa Yes, okay. yan. So this is at Vera Farm po sa Magallanes, Cavite. Ayan. Alfonso Cavite. Alfonso Cavite. Yes. Okay. So, ayan, we are encouraging you guys because this is a Holy Week. So, ayan, wala tayong pasok on these dates. So, magpaalam na tayo. And sino ba yung pwede pumunta dito, ate? Youth and Young Adults! Yay! Yan! Kaya register na tayo. Kasi nga, Yes. di ba sinabi din dito ni Pastor na make an investment. Yes, there's Oo. going to be a registration fee, pero make an investment for your soul. Yes, because the Lord will give you back double Yes. of what you've invested. Kaya- Double, triple. Oo, we assure you na Yes. hindi ka uuwi dito ng nasayang lang yung pera mo. Tama. This is certified, proven and tested. Kaya Yes. ayan, register na kayo. Yes. And ayun, sige ate, no, I believe na maraming gustong pumunta sa ating summer camp, no. And Yes. if hindi po kayo part ng youth or hindi po kayo part ng young adult, but you want to be an instrument, no, para magamit ni Lord to be able to invest on this event or on Yes. this program. There are other ways. Yes. Yan. Pwede din through donation or in kind. Bahala Yes. kayo. Or kayo mismo, sasama kayo dun to be of service na maging staff dun sa camp. Yes. And actually, ate, no, we would like to acknowledge yung lahat ng mga tao na nagbibigay talaga ng puso nila to be Yes. able to help to this summer camp. And sa mga fundraisings, ayan, Yes. thank you po sa Thank you po. mga nagsusuporta. Thank you, Lord. No? Kaya Yes. next Sunday, meron pa ba Yes, ulit? abangan. Para ngayon, mahanda nyo na, tama-tama, bukas ay sweldo. Yes, ayun! Okay. Yes, ayan. Kaya prepare tayo, support tayo. And yes, sweldo tomorrow. Para sa mga iba na hindi pa susweldo, dadating din yan. Ayan. Yes. So, ayun, sige, huwag na natin patagalin pa, no, ate? And may we all stand up as we get ready to worship Jesus, no? And tonight, whether you are tired, whether you are excited, or whether you're not sure why you are here, no, I believe that the Lord has a certain message personally for you. So, let's be expectant on the Lord as He moves tonight. Yon, hallelujah, Jesus, we worship you. Come on, who's ready to worship Jesus in this place? Oh, come on, give him the best clap of praise. Woo! Do you believe that God will never fail? He promised you everything and He will never fail His word. His promises, He will prove that in your life. And amen. Come on, let's all worship. Just one word, you calm the storm that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh. Just one word, you heal what's broken inside me.
praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Oh, there's nothing that our God can't do. There's not a prison wall he can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. If you believe, sing praises to the Lord. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like this power. There's nothing that our God can do. Hey, there's not a mountain that He can move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, we sing. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. One more time. Oh, oh, oh. There's nothing that our God can't do. Come on, give me the best clap of praise. Hallelujah. Do you believe that there's nothing that our God cannot do? Truly, no. There's nothing that He can't do. With just one word, He can calm the storm. With just one word, He can turn your situation around. Even the winds, the storms, they obey Him. It says in Mark chapter 4, verse 39, and He awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. One of the names of God in the Bible is Jehovah Shalom, which means the Lord is our peace. The Lord is peace. So in every situation that you are in, even in the middle of a chaos and gulo-gulo, but in Jesus, you will experience unexplainable peace. So let's declare His name. Let's declare that, Lord, You are our Jehovah Shalom. You
word remains truth. Even when my thoughts don't line up, I will stand tall on each promise you made, and let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding, and may it ever set my heart at ease. And what anxiety fails to remember is peace is a promise you keep. Peace is a promise you keep. You will stay true even in the chaos. Your word remains truth even when my mind wreaks havoc. I will be still, for I've known all along, my Jehovah Shalom. There's a peace far beyond all understanding, and may it ever set my heart at ease. And what anxiety fails to remember is peace is a promise you keep. And peace is a promise you keep. Hallelujah, Jesus. You said in your word that you are our peace. No matter what you are experiencing today, the Lord is telling you na anak, let me be your peace. Let me be your Jehovah Shalom. Let me turn your situation around. Just know who God is. Just know that He is your peace. Just know that He can give you peace. Hallelujah, Jesus. And we declare, Lord, that in you, that you are our peace. Hallelujah, Lord. Oh, come on, let's declare this, church. You are peace to a restless soul, and peace when my thoughts wage war, and peace to the anxious heart. And that's who you are, and that's who you are. You are peace when my fear takes hold, peace when I feel it goes, peace when I lose control. That's who you are, that's who you are. You are peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war, peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart, peace to the anxious. Come on, let's declare. And that's who you are, that's who you are. You are peace when my
Hallelujah, Jesus. We just ask that may your peace just fill this place, Lord. Each of us, may galing kami sa school, sa work, sa bahay. Maybe ang dami naming iniisip ngayon, Panginoon. But even in the midst of chaos, there is peace in you, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, you are doing something right now. In this place, you are filling someone up with your peace. Hallelujah, Lord. And it doesn't end just tonight. Let it flow, Panginoon, even when we go home. Even when we go to the outside world. I pray, Lord Jesus, may we anchor our lives in you. May we have faith in you, Panginoon. Faith na even in the midst of the storm, we will choose to believe in you. Hallelujah, Lord Jesus. Oh. Come on, can we just continue to just feel the presence of Jesus in this place? Just experience the Holy Spirit. Just open up your hearts to the Lord. Open up your minds to God. Hallelujah, Jesus. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's on the siege. And all anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. Jesus, the keeper of peace. Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. Hallelujah, Lord. We receive your promise. We continue to declare that you are our peace, that you are Jehovah Shalom, that you are Jehovah Shalom. Hallelujah, Jesus. We believe that there's power in your name, and we receive that peace right now, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, thank you, thank you so much for letting us experience your peace unexplainable. And Lord, we continue to lift you up in this place. Only you, only your name, only Jehovah Shalom. We worship you, and everybody shout, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, hallelujah. That is just a glimpse of what God will do today. Ayun, oh. Woo! Na-move ba kayo doon? Jesus is in this place. Ayan, sige po. Ayan, bago tayo batiin po natin ang bawat isa. Ayan, sige. High five. Ayan, good evening. Kaway din tayo sa camera. Good evening po. Nasa online. Ayan. Sa mga habol pa po, pwede pa. Ayan. Woo! Ayan. Happy Thursday. Happy Thursday sa lahat. Okay? Ayan, nabati niyo na ba ang lahat? Ayan, meron pang nagbubuhatan din dito. Ayan, no? Okay, sige. I am sure we are all excited din na makarinig ng testimony. Am I right? Kasi si Lord, yun nga sinasabi ko na before, when He works, He works. Kaya let us hear from someone ang testimony niya. Yan kay Kyla. Ayun, hi! Ayan, hello po! Good evening po, everyone! And, ayun, welcome po ulit sa ating TNL. Wow, okay. Anyways, ayan, I would like to share a testimony po, no, for our offering tonight. And,
Grabe. Actually, di ko po, nung nag-iisip po ako, or nung nasabihan po ako na na-assign ako, parang sabi ko, ano sasabihin ko? Pero grabe si Lord. He really moves in mysterious ways. And habang nung nag-draft po ako, no, nung ano sasabihin ko tonight, sabi ko na ngayon po kasi nasa hindi po ganun ka-steady ang aking academic life. Marami pong challenges na dinadala si Lord sa akin, no? Whether sa academics or sa personal life ko. Pero still, super thank you, Lord, kasi I can say na I have received so much blessings in the in-betweens of my life. And yung mga in-betweens po na blessings na binibigay ni Lord just proves how faithful He is, no? Kahit na nasa gitna ka ng... Yes, may tumatawag po. Ayun nga, marami pa ring blessings na binibigay si Lord in the in-betweens of my life na it just proves how faithful He is, no? Na kapag meron siyang promise na binibigay sa atin, hindi niya tayo iniiwan sa gitna. Hindi siya yung one-time nasabi lang. As in, fulfill talaga siya ni Lord. So, meron lang po akong 3 testimonies for tonight, no? And grabe, kasi basically last Sunday po, which was Volunteers Appreciation Day. Nung offering po, ready na ako mag-offer. Then biglang nung patapos na yung offering, biglang may narinig ako na bumulong sa akin na ibigay ko na daw yung last money ko sa wallet. And so to speak, hindi po talaga ako yung nag-iisip noon kasi bakit ko ibibigay yung last money ko, di ba? So si Lord yun. And that was only 50 pesos. Yun na lang po yung last money ko aside from my offering for that day. And I heard the Lord talaga na i-offer mo. Then sabi ko, sige Lord, with full faith, I will give this kasi alam ko na you've never failed me. So ayun, binigay ko po siya. And then later on, fast forward, nung naglo-lunch na po tayo, biglang lumapit ako sa fundraising station. Ayan, nag-grave kasi ako bigla. And then, nakagulat lang po kasi meron naman akong extra money, pero that's my savings. So, ayoko po talaga siyang gastusin. Ayun. So, anyways, long story short, pagdating ko po dun sa station na yon, bigla na lang po nagsabi sa akin, okay, Kyla, libre ka na. Sabi ko, ha? What? Sabi ko, Lord, parang, tanungin niya pa po si Kuya Mig, pero ganun po talaga yung reaction ko. Kasi nagulat po ako na binalik agad ni Lord yung in-offer ko and it was more than what I offered, no? And sabi ko, grabe, ang bilis naman gumalaw ni Lord. So, okay, number 1. Number 2, that same Sunday po, nagsulat ako sa yung prayer request sa offering. And then ang nakalagay po doon is, activation of faith in my organization sa school. So, yun po kasi yung pinagkakabisihan ko ngayon, ayun. And nakagulat. Wow, thank you. Anyways, that week po, di ba, Monday came and nakakagulat kasi there was a certain situation na only prayer could satisfy that situation talaga na walang ibang makaka-solve dun sa problemang yon kung hindi prayer. And sobrang nagulat pa ako kasi Lord, kakasulat ko lang nito kahapon. Kahapon lang. And how you move is so fast. Sobrang intentional to the point na alam ni Lord kung ano yung sinusulat ko, no? And He even planned that before pa talaga. So sabi ko, grabe, ang bilis gumalaw ni Lord. Okay, number 2. Then number 3 po, today. Grabe. Habang ayun nga po, nag-iisip ako, ano ba i-share ko today? Kasi hindi ko rin po alam, no? Pero unexpectedly, kagabi po, umuwi po yung dad ko ng sobrang saya niya kasi meron pong nagbigay na isang institution ng check to be able to pay a portion of my tuition fee. So, sobrang grabe po. As in, sabi ko, Lord, grabe ka gumalaw kasi the Lord has promised me this course na. Ayun po, I'm taking culinary for those who don't know. And mahal po talaga yung tuition, as in mahal. Pero I'm holding on sa promise ng Lord, no, that He will be the one na makakapagpatapos sa akin sa course na to. And He is the one who gave me the passion in my heart to be able to fulfill this. So, sobrang grabe po kasi I started yung 90 days challenge dito sa church. And actually, wala pa ako nare-receive na financial breakthroughs, mga ganyan. Pero what I'm receiving is a spiritual breakthrough. So the Lord really moves in unexpected ways, in yung ways na hindi mo mai-imagine na
ibibigay to sa'yo ni Lord. So, if you are, or if you haven't experienced that yet, no? Or if you're parang nagtataka ka, Lord, asan na ba yung financial breakthrough ko? Let's be reminded na the Lord is thinking ways higher than what we can imagine. So let's not be limited sa box na nakikita natin na ito lang yung kaya ibigay ni Lord. No, He can give more than what you can imagine. And eto, naalala ko lang tong verse na to kasi nakakatuwa, mentioning Irie kasi siya po yung nag-post nito. No? Nakalagay po, sabi sa Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So whether you are struggling financially or whether you are struggling personally, emotionally, spiritually, no, let's be reminded na if the Lord was able to multiply the 5 loaves and 2 fish before, what can He can do more ngayon, no? So let's always have that faith in the Lord. Let's have that trust in Him na kahit hindi mo pa nakikita, sabi nga, di ba, your simple yes can lead to greater results. So, ayun lang po. I'm really thankful na sa Lord that He is the one, talagang I'm sure that He is the one who is moving in my life right now. So, ayun po, I would like to encourage you to give, whether here on site, ayan, meron po tayong offering box, or whether you're there online, ayan, meron po tayong GCash, Maya, or banks that you could give. And you may also send us a screenshot of your giving so that we could be accountable of what you gave. So, ayan lang po. And in additional, sobrang thank you, Lord, lang po sa mga people na ginagamit niya to be able to multiply His kingdom, and as well as yung mga, kasi hindi po mangyayari to kung wala yung mga taong nag-obey sa gitna eh. So, sobrang thank you, Lord. So, ayan, sige po, we may now offer ngayon. We may now offer ngayon. Ayan. Sabi nila, wag ko na daw pahabain yung introduction para sa mga speaker natin. So, let's welcome ang ating panel for tonight. Aba, ayaw pa nila. Let us welcome our panel for tonight. Yan. Pasok. Ayan, thank you. Hello? Wait lang. Hi! Pakilala muna tayo. Tayo na lang muna tayo. Ayan. Habang inaayos yung... Hindi mo kayo... Tapos, Sige, pakilala na. Siya si Ash. Siya si Nivek. Ayun si Kuya Leo. Si Kuya Leo. Hello. Yes. Good evening. Ayan. Wait lang. Ayaw. Ayaw man niya. Ayun, sige. Upo na tayo. Ayoko. Sige na. Dito na kami. Kaya nga, ang layo natin Layo eh. mo, kuya. Wait lang. Wait lang po wait lang po. Wait lang po. Okay na yan. Yes? Ayan. Lumabas na ba siya? Ay, hindi pa. Ayan, so, panay tayo. Ayan, no, naka-1,000 ayan na yata tayo. Ayan. Good evening again, everyone. So, magpapakilala kami na maayos. So, my name is Joan. De joke lang. So, I'm Leo. My name is Jade. Lugi, wala ko second Kevin. name. Then si Ashley po. And Ako si Nivek, hello. Ayan. So, for tonight, ba't ba kami unan? For tonight, siguro pansin nyo naman, mix ng youth and young adult. Ng youth and young adult yung nasa harap nyo. So, tonight is a collab Yeah. edition. wow, yay! Teka, pinapawisan na ako. Okay, ayan, so, ang title natin for tonight, na message natin tonight, is of course, yung title din nung message ni Pastor Julbert last Sunday, which is, Do You Have Faith? Yes. Yes. Ayan. So speaking of last Sunday,
And nabanggit naman nila kanina na meron na tayong kuryente. Yeah. Ano ba nangyari nung last Sunday sa inyo? Kumusta ba kayo nabuhay nun? Go na, magsalita ka na. Yeah, yung nangyari nung Sunday was very surprising kasi, ayun nga, kung di nyo alam, wala kami ng kuryente. Pero it was, fortunate kasi nakita ka agad and hindi siya nasunog. So, yeah, nandito pa rin tayo ngayon. Yeah, oo. Oo nga, no? Parang mas masarap yung aircon ngayon. Oo, grabe. Iba-iba yung aircon kapag ano. Okay, sa akin naman po, wow, hindi lang naman siya para sa akin. Kumbaga, sa buong youth. Actually, nung nawala ng kuryente, iniisip ko paano kami magpa-fundraising, ganyan. Kasi nga, ang init, baka yung mga OAT gusto na umalis agad, di ba? Uwi na sila, ganyan. Pero grabe, yung nakapag-fundraising kami and yung kinita namin is, malaking help din. Like, parang hindi masyadong... Basically, medyo pantay din sa mga talagang nagiging profit namin sa mga past fundraisings namin. So, wow. Ayun. Bakit ko ba to alam? Wala lang po. Hindi. So, yun po. Ano po kasi, si Miggy po kasi yung nagmamanage nung finance. And yun po. And ako. Tapos yun po, nakakatuwa po na syempre medyo, paano kaya kami mag-fundraising? Baka umuwi na sila. Pero grabe, by the grace of God, nakakagulat, ang dami pa ring tao dito. Kahit Despite na ang init, no? init. Bumenta pa rin. Ang daming tao pa rin dito nun. Yes. No? Kasi, so ako naman, syempre, ang init eh. Tumambay ako sa lobby ng YMCF Manila. Tapos, syempre, kada akyat ko dito, syempre, andito yung mga pagkain, snacks, and kada akyat ko, inaaya ko yung mga makikita ko. Yan, sila Mig, kayo, ang sarap ng upo nyo dyan. Hindi, kuya, okay na kami dito. Dito na lang kami. So, okay. So, baba ako. YouTube, Netflix, sa tablet. Tapos, maya-maya, bumaba na kayo kasi may pupuntahan tayo. Sabi nyo, ay, ang sarap pala dito. Lamig. Lamig. Ayun, kasi walang aircon dito, guys. Sa lobby meron. So, yun lang. Ayun. So, quick recap lang ng Sunday ganap natin. Ayan. So, ito, kailangan na natin ng patrollers dito. Ayan, lalabas din yan. Maging patient. And related siguro dito yung yung first question natin. Yeah. So again, ulitin ko, yung title natin is, Do You Have Faith? Yan na. Yan na. Ayan na, ayan na, ayan na. So first question. Yan. Anong pakiramdam mo kapag pinaghihintay ka? Ayan. Ay, ayun! Ayun pala yun. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Multimedia. Ayan. Ano ang pakiramdam mo kapag pinaghihintay ka? Ayan. Thankfully, hindi na tayo pinaghintay ng ating Yes. TV na monitor. Ayan. Calling our patrollers. Ready? Yes. Hello, yes. Yeah. Okay. Of course! Unusual pair. Wow! Yeah! Yeah! Hindi po ako yan. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan, okay. Ang question natin, anong pakiramdam mo kapag pinaghihintay ka? Hi! Hanap na tayo! So, saan ka? Dito ako? Dito ako? Saan ka? Dito Sila ako. ba muna o tayo? Ha? Tayo Sila. muna para makapag-isip. Sila. Ah, sige. Ano ba? Hindi ko alam. Bato-bato Ano pick. ba? O, sige. Ano? Tayo muna. Sige, ikaw, ano? Ako, ayoko lang pinaghihintay ako. Alam po yan ng aking pamilya. Yes. Yeah, kasi pag ako sa akin kasi, pag sinabi mo 15 minutes, 15 minutes. Very exact po siya. Pag Yes. sinabi ng 30 minutes, kailangan 30 minutes tapos na. Yes. Ano yun? Pag medyo lagpas na ng siguro 5 minutes, hahanapin ko, asan na, ba't hindi pa, Oh, ikaw naman. So, ano nga yung pakiramdam? Ay, pakiramdam, nakaka-frustrate. Sabi nga nung frustrate. isa sa audience natin. Yes. Ako, din. Very exact din talaga ako. And, yeah. Huwag ka lang umangal. Okay. Sige, hanap na tayo! Haha! Hanap.
Sige, dyan muna tayo sa may banda there. Banda there? Wow. Yes. Banda here. Banda there. Okay. Ayan, sige, papatapusin ko muna ang pagngunguya ninyo. Yes, Jay? Tapusin mo muna. Sige, tapusin mo muna. Nung alam niya tatawagin siya, sumubo ng malaki, no? Grabe. Kaya, hindi kasi nagre-react siya kanina. Nakaka-relate siya sa sinasabi ko eh. Yeah, panganay things, parang nadidisrespect ka. Like, Like, Sino ba kapatid? Grabe. like you're supposed to respect the time na sinabi, no? Tapos, kailangan, alam mo na importante yung time na yun sa akin. So you have to... I think, Sino ba yan? lahat sa lahat In general, ng tao. in So, yun, general daw po, panganay Pastor. things. In general. Wow. Yeah. Ang hirap palang ma-waste ang time ni Sir JJ. Ay. Sorry ha, ganon. Sorry, Dana. Josh, Dana, bilisan. Ayan. Okay, next. Sa'yo naman. Siyempre, dito tayo sa ating mother. So, anong pakiramdam mo pag naghihintay ka? Ako kasi mahaba pasensya ko talaga. Mother. Na pag-aralan ko talaga yan. Yan ang tinuturo ko sa mga anak ko ngayon patrollers. Yan. Grabe yung tawa ni Kuya Jeff, by the way. Share ko lang. Pero yung pakiramdam ng paghihintay, syempre talaga, medyo hindi okay kasi syempre maaga ka nagpunta or ikaw yung nauna. Pero kasi considering sa Pilipinas, grabe yung traffic, Filipino time. Pero yun lang, habaan nyo lang yung pasensya. Yung pakiramdam nun, syempre, hindi okay. Yan, ko yun yung tanong. Yun. Grabe. Mahaba ang pasensya. Parang nakakahiyang sinabi kung hindi ko akaya makapaghintay. Ayan, sa online ba, meron na ba? Wala pa. I think wala pa. Okay, Isa pa? habang wala pa. Sige, siguro isa pa. Last one. Ayun, nakakaupo lang. Sige. Sige. Sa volunteer ka na, ate. Go, Ate Kla. Ako siguro, not unless may usapan na parang vague yung time. Hindi siguro, sure ako, may part na nakaka-peak-con, pero ayun nga, may times din kasi nanilibang ko lang yung sarili ko. So, ayan, 50-50. 50-50 naman. Okay. Kanina, Merong walang disrespectful, pasensya. Yes. merong Mahaba na mahabang may pasensya. Ngayon, may 50-50. It balances out. Ayan. Meron sabi dito ni Tito Ramil, di bale maghintay basta darating. Wow! Tita, Wow. Grabe, sige. Oh, dito so na lang upo po. na tayo. May nanalo na. Aha. Ayan. Back Okay, to you. back to you. Thank you, patrollers. Thank you. Guys, sino gusto una sumagot? Si Nivek daw po. Okay, Nivek. Anong pakiramdam ako pag pinag-iintay? Siyempre, commonly naiinip. Kasi you gave a specific time, tapos parang bakit ba't mo tatagalan pa more than that? So yeah, medyo nakakainip. Pero kung in general, pero kung depende sa tao, yeah, siguro yun lang, naiinip lang. Naiinip. Sa lahat ba ito ng bagay? Yes, in general. Hindi ko alam kung si Jay kung may specific, pero tayo in general. Lalo na pag excited ka, sobrang nakakainis. Pag pinaghihintay ka, tapos excited ka, tapos hanggang sa, yung excitement mo napalitan na lang ng inis. Kasi bakit? Ang tagal. Pero ayun, parang medyo, yun yung isa sa wino-work on ko din po sa sarili ko na aminado naman ako na sobrang iksi ng patience ko. Yeah. Okay. Ako naman siguro, sabi ko nakaka-frustrate. Lalo pag gusto mong ginagawa yung isang bagay na yun. Hindi man masyadong halata. No? Ayun lang. So, yun lang yun. Okay, next. Next slide tayo. Okay. So, ang main passage natin for tonight is, syempre yung material din natin for our cell group this week. So, it's found on Mark 4:35 to 41. Ash. Ano to ha?
ito yung, kasi syempre ito na yung ginagamit natin sa cell eh. Ito yung interpretation ko, your interpretation. Kung may NLT, ano yung sabihin ng NLT na version? New Living. Meron tayong New Leo Translation. New Leo okay. Naisingit ba yun? New Leo translation. Kala ko Nivek and Leo. Go. After teaching the whole day, teka babasahin ko rin sa ano ni Kuya Leo. After teaching the whole day, sabi ni Jesus, tawid tayo sa kabilang side. Nung nasa bangka na sila, biglang sumama ang panahon. Lumakas ang hangin at alon. Nagpanik ang disciples at ginising si Jesus. Sinaway ni Jesus, sabi niya, "Silence! Be still!" Tapos kumalma na ang lake. Oy, sabi ni Jesus, "Ba't kayo takot? Do you still have no faith? Who is this man?" Sabi ng mga disciples. Pati ang hangin at alon sumusunod sa kanya. Yun. New Leo translation. Nivek nga. Ayan, so, parang dito sa verse na to, parang may two main, ano tawag doon? Points. Point. Yeah. So, yung una, yung sabi ni Jesus sa disciples niya, tawid tayo sa kabilang side. And yung second part is, yung lumakas yung hangin at alon. Tingin nyo ba, pag kayo yung nasa bangka na yon, tapos nangyari sa inyo yung biglang, ang ganda naman ng panahon, nakita nyo pa yung sunset, tapos kumakain kayo ng kebab, kasi ano eh, Middle Eastern eh, di ba? Wow. Kebab, shawarma, di ba? No, kumakain kayo ng ganon, tapos biglang after nyong kumain, after nung sunset, biglang bumagyo, ano mararamdaman nyo nun? Yes, oo, kayo. Siguro ako, same din ng mga disciples na parang, bakit andito na yung tubig? Dapat nandun lang, di ba? So parang ganun. Matatakot din ako, for sure. Kayo ba? Matatakot din. Wow. Ako siguro matatakot din. I mean, di ba? Parang technically kahit sino naman na kung out of nowhere, biglang magkakaroon ng ganong event, magugulat tsaka matatakot. Diba? Okay. So, pero, ayun nga, si Jesus kasi kakaiba siya gumalaw. Hindi ko alam kung ito na dapat yung sinasabi ko sa point na to. Pero dito na lang tayo. So, next slide tayo. Mark 4, verse 24. Yan. Nivek, pwede mo bang basahin? Ang haba. Then he added, "Pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will." Ayan. Sabi ni Jesus, pay close attention. Ayan. So pag sinabing pay close attention, parang kumbaga nanonood ka ng sine o kaya ng movie, ito yung lumabas na yung lion sa TV. Paano Diba? yun, Kuya? Paano? Nila yun. Ano? Or lumabas na yung castle ng Disney. Di ba? Wow. Or Netflix. Paano yun? Kuya? Pag narinig mo na yun, ano ka na? Ganun na yung upo mo. Yeah. Saka ganyan ka na. Diba? Yan. So, pag sabing pay close attention, talagang makikinig ka. No? Kasi nga, si Jesus na nagsabi. And yung araw na yan, bago sila tumawid ng lake, nagturo si Jesus sa mga tao. And, ay nga, nagturo muna si Jesus bago ang isang application. Pero, parang surprise quiz sa school yung nangyari. Kasi wala silang ka-idea, di ba? Sino bang gusto ng surprise quiz dito? Wala. Wala, di ba? Kasi most of the time, doon tayo medyo... Tapos yung quiz, Kuya, yung parang madali lang tinuro. Tapos yung quiz mo, ang hirap. Parang nakaka-relate ako doon, no? Shout out sa Yung mga parang 1 professors plus 1 namin. lang. Tapos biglang naging steel and timber design sa quiz. Ay, Uy. sorry. Ibang mundo na pala yun. Ano? Hindi ko na-gets yun, So, ayun. Di ba? Ayan. May nag-comment, di namin na-gets. Ayun. No, I mean, di ba? Parang, pero, yung surprise quiz, nandun sa tinuro ni Jesus. Di ba? Ayun. So, next slide. No? Ano yung sabi ni Jesus sa disciples?
nung nagising na siya. Ano ang sabi? Why are you afraid? Do you have no faith? Do you still Do you have still no have faith? no faith? Iba Ayan. yung version ko, kuya. Sorry. Ay, sorry. Yung, Ayun. yung version ko yung kay pastor eh. Ayun. So, parang dito, no, sabi nga kanina ni Ash, parang somewhat, no, nalungkot, sabi ni Ash, no, nalungkot si Jesus. Kasi parang, sabi po yun ni Cara. ayun, oo, tama. Ina-share po ni Cara sa cell namin. Opo, na parang ang na-feel siguro ni Jesus at some point during that time is nalungkot siya. Kasi yun nga na sila mismo yung kasama ni Jesus first hand and sila mismo yung natuturuan ni Jesus. Tapos yun nga na parang when the storm came, parang na-shake, fully shaken agad sila. Totally kasama nila si Jesus, like beside them lang. So, ayun, sabi po ni Car. Yeah, oo. Kung yung kinakain ni Jesus, yun din yung kinakain nila. Yes. Yeah. So, lumabas na siya. So, for our second question, no? Kailangan ulit namin yung patrollers. Patrollers. So, ano ba ang faith para sa'yo? Yeah. Ayan. So yun ang question. Ano ba ang Ano faith ba para ang sa'yo? faith? Ano ba yung- For you. Ano to, disregard niyo yung nakikita niyo dito. Mamaya Akala ko pa kasi yun yung yung point na yun eh. Nawala yung animation eh. Ano ba ang faith? Yes, ano ba ang faith? Wow, sige, kayo na muna. Ayun na. Mangungopia na lang ako. Ano sagot niyo? Yes, okay. Sige, sa side mo naman. Sige. Anika. Sige. Yung bagong dating. Yung bagong dating. Pakainin mo muna. Sige, te. Isang subo muna. Tapos ikaw na. Nguya ka muna, nguya. Nguya muna, te. Ayan. Pero ayan ang tanong. Ano ang faith for you? Faith para sa akin yung naniniwala ka kahit wala kang nakikita physically. Yan, copy-paste. Yun na din sagot ko. Galing mo talaga eh. Hindi, mangopia ka pa dyan sa banda Oo there. nga eh. Oh, so nandito na naman ako ulit. Walang tumitingin sa akin. Ayun. Hello, guys! Pwede ba yung Kailangan debutant na rin ba? natin ngayon? Yung debutant, yes! Debutant. Nakakatuwa Oo. naman. This is her first time playing sa ating band. Yan. Jen! Andun siya, naggagagaganon. Mga kapagritan. Ano ba? Parang may makatilan dito. Oh, parang Makati lang eh, no? Ayan. Ate Jenny. Yung faith for me is, ano ba yung sinabi ni Ate? Baka parehas kami. Okay lang. Is something believing kahit hindi mo pa siya nakikita. Like sa prayer. If you pray, kahit hindi pa talaga totally sigurado yung sagot ni Lord, but you trust Him fully. Ayan pa. Wow. Copy-paste ka din? Copy-paste. Ate, naka-note na yan mamaya ha. Ayan. Isa pa daw. Banda here. Banda. Ayan. Banda there. Ano maano yung pagkakakonyo mo? Banda there. Kaya nga eh. Na, Over dyan? Medyo malapit-lapit na. Oo nga eh. Diba? Ayan na, sobrang lapit mo na nga eh. Diba? No, diba te? Oo na. Oo, sige. Wow, ay nag-volunteer na siya. Kami na nga. Sige te, eto na. Sa'yo na to. Faith is Jesus. Parang, faith is everything outside of me. Yeah. So, faith is Jesus. Ulit. Ano? Ulit. Hindi ko narinig. Napatitig lang ako. Oy! Thank you. Thank you, patrollers. Ayan. Thank you, ate. Sabi ni Kuya Lea, Alet? Yan? Isa pa daw, isa pa. Isa pa. Yes. Pero narinig mo natin ano yung sinabi ni Ate Carissa? Faith is Jesus. And faith is everything outside of me. Yes. Yan. Inulit ko lang. Hindi ko napahabain. Kasing ganda eh. Standalone na siya. Ayan. Isa pa? Yes. Yes. Kaya nga po may nanalo na. Kaya Uwi na nyo ba? tayo. Okay. Sige, Rafa.
sabing wag na eh. De, joke lang. Medyo similar din sa first two answers. Ayun yung kala Ate Jenny tsaka kay Ate G. Faith is when you still fully trust and believe or parang rely on something or God. Kahit di mo nakikita or kahit na parang ang hirap na nung pinapagdaanan mo yung situation, kahit parang malabo na maging successful siya. And you still believe. I think that's faith for me. Yan. Yes. Ayan, meron ba online? Mukhang wala. Mukhang pinag-iisipan pa din. Yes. Ayan. Thank you, patrollers. Thank Thank you. you. Alright. So, ayun, since nakita nyo na, so, as defined by Pastor last Sunday, faith is not, kaya may X yan, not what you like to happen, but faith is based on the Word of God for you. Ayun. Lalim pala bigla, ano? Grabe. Di lang pala, I mean, di ba, di lang basta pala siya something you believe in, something you don't believe in. It is based on the Word of God for you. So, last Sunday, may binigay na point si Pastor, no? Na how can we, no? How do we receive a word from God? Ayan. So, number 1. Number 1 is meditate on the scriptures and commune with God daily in prayer. Soak on God's word. Yun. Yun. Meditate on the scriptures and commune with God daily in prayer. Ayan. So, asan yung notebook ko? Sorry ah. So, have a special time with the Lord every day and be accustomed to God's voice. Parang, ang ginawa example dito ni Pastor last Sunday is yung verse na my sheep, no? Alam nung sheep yung boses ng shepherd. Diba? So tayo din, as children of God, as God's chosen people, dapat we are supposed to be accustomed dun sa boses ni God. And yun, no? Hanapin mo ang word ni God. Ang word sa'yo ni Lord. Ulit. Hanapin, no? Look for it. No? Hanapin mo kung ano yung word sa'yo ni Lord. So speaking of word, ano ang word sa'yo ni Lord this season? Ay. Patrollers. Joke. Ikaw muna ba? Sige, ako na. Sige ako muna. Sa akin po siguro, from everything na nangyari, parang, feel ko, hindi na ako pinapansin ni Lord. Ganun ka, parang, Lord, nagpe-pray ako. Parang, alam mo yung feeling na, I wanna talk to you, I want answers, I need answers. Pero, yun nga na, na, hindi ka nagme-meditate on scriptures, parang, alam mo yung naghahanap ako ng answers, pero ako din yung umiiwas. Parang, hindi, ayaw mo pala ako kausapin ni Lord. Sige, deadmahan muna kami. Wow! Hindi, parang may mga moments ka na, na nagtatampo, parang baliw. Pero, nagtampo kay Lord. So, pero alam nyo, the moment na I really seek Him and meditated on His word, like talagang, alam mo yung umiiyak ka na, nagbabasa ka lang, tapos alam mo parang lahat na lang ng dumaan na word doon nag-speak sa'yo kasi ganun ko kagusto marinig si Lord. And grabe, meron dito na pinaka nag-speak sa akin syempre, which is yung from Exodus 3, verse 14 to 15, from devotion ko rin. Sabi niya, si God yung nagsasalita, God said to Moses, I am who I am, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So, during that time, very na-touch ako kasi feel ko nga hindi ako pinapansin di ba? Parang feel ko, na ang dami mong ang dami mong ina-ask sa Lord, tapos feel mo hindi ka niya pinapansin. Pero, alam mo yung nire-assure ka niya na, ako pa rin to. Yung God ng mga ancestors mo, yung God na still kasama ka, like, yung God na mag-aalis sa'yo sa situation na meron ka na
yun, all you have to do is is to really have that faith. And for me, siguro kung sasagutin ko yung tanong kanina, faith is knowing and acknowledging that God is in control. Amen. Like, na, yun yung faith na pangahawakan mo na kahit sobrang dami nangyayari sa life mo, di ba, na isang word lang ni Lord, alam mong dun ka rin, gagaan yung feeling mo. And, ayun nga, nabanggit ko rin kanina na yung the way na nagpakilala si God kay Moses na, I am who I am. Like, anytime, any year, any time of the day mo basahin, He still remains the God who He is. Hindi niya sinabing, I am who I was Hindi niya sinabing, I am who I were. Diba? Sinabi niya, I am who I am. I'm still that God who did those things na mukhang impossible for them, but still, they were able to overcome everything. So, what makes me think na hindi kayang gawin ni Lord yung same miracles, yung same love, care, and na pag bibigay ng comfort ni Lord sa akin, which is totally, He's still, sorry. He's still doing hanggang ngayon. So yun, ang dami ko sinabi. Okay lang yun. So, let's all stand. Ay, di ba pala? Ayan. Parang hirap to sundan nung sagot niya. Sabi ko, Super. kasi word lang, ang dami mong sinabi. Words. Paragraph. Words. Oo nga eh. Ano yung essay. paragraph? Ano yung paragraph? Ano ang essay sa'yo ni Lord pala dapat? Well, anyway, thank you, Ash. Yeah, that was a good one. Ano nga ba word sa akin? Nakalimutan ko tuloy. Siguro para sa akin, to contemplate all of the things na, contemplate. Wait. Saglit. Teka. Diyan ka lang. Ganun. So yeah. Yun. Yun lang. Ito kasi, di ako pinauni. Ang hirap tuloy sundan. Super. Well, Pero yun, wait lang. Yan. For this season. So, Wait lang kasi. Wait lang, I have better plans for you. Ganun. Yeah. Kasi si Lord yan. Yeah. Okay. Sige, let's all stand. Ayan, thank you, Nivek. Ayan, so ako, siguro natatandaan pa naman ng mga first on. Oy, sorry, share ko lang May natutunan akong bago ngayon, keyboard smash. So pag nag-message ako sa inyo mamaya keyboard smash lang yan. Anyway, going back. Ayun. So, ang word sa akin ni Lord talaga this season is to, share the word. Walang ibang gagawa nun kundi ako. So, God has may task sa akin na binigay sila. Parang Pinoy Big Brother. No? Si Lord, may binigay siyang task sa akin, which is to share the gospel to my friends. And, alam naman natin, pag di natin sila nasyaran, saan sila pupunta, di ba? So, simple as that. Ayun. So, next. No? How do we receive a word from God? Sino nga ba ito? Ako na. Ako. Ikaw. Okay, go. Sige, ako na lang. So, how do we receive a word from God? Is whenever you pray, spend time waiting on God. Ayun nga, sabi nga, wait lang daw, sabi ni God. So, ano sunod? Sige, alright. Ayun. So, sabi ni Pastor dito last Sunday, we have to wait. No? Dun sa sagot ni Lord. So, ang nakuha ko dun, sa point na yun, is, yes, we are waiting, but, we have to keep an open spirit and an open heart. Diba? Parang wifi lang yan or data. Yes. Yan. Diba? Pag wifi, parang, pag malayo ka na dun sa router or sa source ng wifi, mahina na yung signal. Yeah. May times pa na mapuputol yung signal. Paano kung nagda-download ka nun or nag-upload ka ng requirements sa school? Pag ganun, di ba, uulit? Yeah. Nakaka-bad trip. So, pag data ganun din. Pag napunta ka sa mga bundok-bundok, dead spot, hindi mo ma-upload yung mga stories, no? Yung mga nature tripping,
Mga ganun mo, hindi mo ma-upload. So, ganun din, no? Pag hindi natin, pag hindi tayo nag-keep, ano bang hindi nag-keep? Nagsarado tayo ng heart natin. Hindi natin inantay si Lord, basically, ganun. Yeah. No? Hindi eh. Yun yung point ko nga eh. We have to, sabi ko sa inyo, yung gulo natin. No? Keep an open spirit and open heart so that once na may sagot na si Lord, doon sa pinagpe-pray natin, makukuha natin siya ASAP. Ayun. So, stay connected with God. Ayun. Yun lang. Dami ko sinabi. Yun lang eh. Yes? May gusto din akong i-share ko. Sige, Naalala go. ko na sabi ko kanina, naalala ko na, parang sa part kasi na to, di ba, ay sabi doon na, may note dito si Kuya God will show up, wait on Him. God will show up. Pero na-realize ko na sometimes, inaantay lang din tayo ni Lord mag-show up. Like, it is the Lord waiting on us. Like, na lumapit sa Kanya. Kasi I have this very, sobrang na-amaze ako na moment. Kasi, I prayed for something ng gabi na yon. And during that week, sobrang, nafe-feel ko na sobrang, hindi ako nakikipag-communicate kay Lord. Na isa yun sa mga week na parang, yun nga na I feel like, hindi kami bate. Hindi kami bati ni Lord. So parang, that night, parang I decided na, mag-aano na ako, lapit na ako kay Lord, sabi ko, hindi ko na kaya. Pray na ako, ganyan. Like, I really prayed that night. Sobrang tagal ko rin yata nag-devotion. Kulang na lang, ako na yung mag-sermon nung Sunday. Wow. Sige. Joke lang! Pwede. Alam niyo po ba yung Pastor. joke? J-O-K-E? Joke. Hindi, lang, O-A lang. De, pero yun nga po. Tapos, alam niyo, actually, the day after, sinagot agad ni Lord yung prayer na yun. And even though yung prayer na yun is, for me, not a very good feeling na sagot or na answer, parang, nasagot or answer? Pareho lang. Parang doon ko na-realize na sometimes kasi na yun nga, inaantay lang tayo ni Lord na din na lumapit. Yeah. Parang, as we also wait on the Lord, parang let's not keep Him waiting as well. Diba? Kasi that way, doon ko na-feel na na-reconnect ako kay Lord eh. Na parang wala pang 24 hours, sinagot niya yung prayer. And yun siguro yung isa sa mga moments na na-realize ko na, okay, He's listening to me pala. Parang ina-acknowledge pala yung prayers ko, ganun. Pero ayun nga, yun lang, ikaw. Ang hirap sundan ng mga ni Ash eh. Pero, may question ba tayo for number 2, Kuya? Well, yeah. Oo naman, yan. Sige. Iniisip kong let's leave it at that, no? Let's show up, no? Kasi for sure, God will show up. Yeah. No? And, mamaya, nag-show up nga si Lord. Tapos ikaw, wala ka naman. Yeah. No, di ba? Oh. Kapatid mo, Kuya, oh. Hindi ko ina-acknowledge yung joke na yon. It's so lame. Joke lang. Ayan. So, for our question, no, asan na yun? Nahanap ko. Ito lang. Ayun yan. Dami. Was there a time na hinintay mo ang sagot ni Lord sa prayer mo? Ano nangyari? Or meron ka bang hinihintay na sagot si Lord sa prayer mo ngayon? Pwede mo bang i-share ni Vic? Sumagot na kasi, di ako na lang. Yung question 2, meron ba kayo naantay na answer dahil sa prayer ko? For context, there's this prayer na nagpipray ko ngayon kasi I have a crisis. Parang it's okay lang siya sa akin, ikwento ko sa inyo. So, medyo mabigat siya. Di ako iyak. Malaki ka. So, I have a situation na medyo mahirap because I decided to stop. Stop ng ano?
Natakot ako. Hindi kasi specific, baka di nila magets anong Pero yan. stop mo. Ito na, wait. Okay, go. Buti andito ako sa side na to. Ang bigat pero tumatawa. So I decided to stop sa education ko muna. Because I really can't see my future sa course ko ngayon. So, sa mga taga-NU dyan, which is si Miggy, tsaka si it's enrolling for the next term namin. So it will be a last term for this academic year. Pero ako, I will not be enrolling. And I will stop for 1 academic year. So in total, 4 terms. So, yeah, yun yung pinagpipray ko ngayon na, Lord, saan ba talaga ako papunta? And honestly, dun sa shinare ni Ash kanina, medyo relate pero contrast. So parang kapag yung feel niya na hindi siya, ano yun, kwento mo kanina? Ang dami kasi. Parang, ayun, yung feel niya na silent si Jesus. Ako naman, ako yung silent kay Jesus. So parang, ako mismo yung kulang sa devotion, kulang ako sa time. I am lacking in every aspect of being a Christian. Oo, nakikita niyo ako dito. Every Thursday, Saturday, and Sunday. Pero outside of that, I have this kind of crisis na mabigat, sobra. But yeah, it was so hard kasi I've realized things na kinakausap pa talaga ako ni Jesus. Or maybe ako yung hindi, ako talaga hindi ko makausap na He has given me answers na in-ignore ko, dinenay ko, ni-reject ko or what. And I've come to this point ngayon na, eto, Lord, sige, bigyan mo sa akin lahat na all ears, open hearts, come as you are. What? But yeah, me and JJ had a moment na, talaga, si JD, laging yan sa buhay ko eh. Pero yun, he told the truth na yung big decision ko na to, kasi nakapag-decide na ako eh. Hindi na talaga ako mag-enroll. Na tinanong niya sa akin, yung decision ba na to is really, may guidance ba talaga ni Jesus? May, inask ko ba talaga yung decision na yan from Him? Which is, hindi. And yeah, pero I am firm on it. Pero kaya ayun talaga yung pinagpipray ko na Lord, I'm sorry, I had to decide on it, pero yun, I'm asking kung saan ba talaga ako pupunta. May some way of connection pa rin naman kami ni God. Kasi through my mom, si mama talaga yung siya talaga yung kumausap sa akin. Napansin niya, tinanong niya ako, Nak, hindi, Bebe kasi yung... But yun, he called me she called me Be, kaya mo pa ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko, Ma! Sabi ko, Ma, hindi na. And yun, parang, I thank God na, Lord, thank you. Ginamit mo yung mom ko to talk to me, na magkaroon tayo ng connection kasi alam mo na ako, hindi ko tinatanggap yung sagot mo. Hindi ko nare-receive yung mga binigay mo sa amin. Binibigay mo sa akin. So, parang naging ganun yung way of, yung basta yun, ganun siya nag-connect. And yeah, yun yung prayer ko talaga ngayon na kung saan ba ka talaga pupunta. So, yeah. Sorry yun lang. Huwag ka iyak. Let's pray. Yeah. Ayun. No. Thank you, Nivek. Thank you, Ash. Ayan. Yeah. So, yeah. Ako pa pala. Ayun. Ako may sagot na siya kanina. Ayun. So, isa yun sa pinagpipray ko na may sagot na. So, siguro isa lang sasabihin ko kasi story ito ng wife ko. May trabaho na siya ulit. Pero wag kayo magpapalibre. Kasi medyo marami po kaming gastos last week. Ayun lang. Ayun, so, yeah. So, revealan tayo ng first 2 points natin. So, first point natin, meditate. Paano humina yung mic ko? Meditate on the scriptures and commune with God daily in prayer. Second point is,
whenever you pray, spend time waiting on the Lord and waiting on God. No? And third point, ask Him to show you a revelation and believe whatever He tells you. Yun. Ito pala. Ayan. Okay, so, So, ayun po. So, yun. Asan tayo? Third point, yeah. So, let's ask God, no? Lord, dito pala yun sa kabila. Lord, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Ayan. No? Kanina, no, yun dun sa, pinakita natin yung what is faith. Hindi yung di ba? Faith is not what you like to happen. Let's ask God. Lord, ano pong gusto ninyong gawin ko? Okay? And, when we ask God, yun nga, again, He shows up, sasabihin niya sa atin kung ano yung gusto niyang gawin natin. No? Sabi nga ni Pastor last Sunday, no? Next slide please. Listening and, hindi pa pala. Sorry, na-advance. Okay lang. Listening and receiving God's word is one element of faith. What completes it is finding yourself obeying and following it. So, listening and receiving plus obeying and following equals faith. 3, 2, 1. Real faith. Kuya, rinig naman yung bilang. Okay lang, at least na-execute natin na maayos. Di ba? Like, nung sinishare to ni Pastor last Sunday and nung nire-watch ko siya, parang sabi ko, kulang nga naman talaga yung faith. Kung, yes, hindi natin sinusunod si Lord sa kung anong pinapagawa niya sa atin, no? Yun talaga yung ultimate definition ng faith. And I think ito yung message sa atin ni God sa buong church natin. I think siguro the whole year or for this season, I would say. No? Kasi, kahit hindi man mangyari yung pinag-pray mo, pero kung ang sinabi ni Lord, kung ano ang sinabi ni Lord, yun yung susundin mo. No? Kasi for sure, ang dami dito sa atin na inaalis ni Lord sa comfort zones natin. And, ako, honestly, sa akin, it's not comfortable to share sa mga matagal ko nang kasama sa air, lalo yung mga nakasama ko nung pandemic. No? I'm a different person before and I'm a different person now. Syempre, it's because of my relationship with Jesus. So, ayun. Kasi isipin mo, ultimo si Jesus, balik tayo dito. Ay, hindi pala, dito pala. Sorry. No? Di Kuya, I wanna share din, po. Ay, tama, ikaw pala muna. Kuya, dapat nag-share ako. Sorry. Tapos tsaka mo sabihin yung sinabi ni Jesus. Okay. Eh di yun nga po, parang related po dun sa listening and receiving and obeying and following. So, ayun nga po, as you may all know, nung February po talaga was very tough for me. Like, di ko alam kung halata, feel ko hindi. Pero yun nga po na, ang dami nangyayari sa aking life during that time. Like, siguro lahat na sa school, sa bahay, ganyan. Pero ano yun nga po, during that time pa ako, parang tinatap in ni Julia na, Ate Ash, okay ka pa ba gawin to? Okay pa. Tapos ako naman, oo, kaya yan. Pero kasi hindi dahil napipilitan ka parang ayoko mag-no. Kasi feel ko, pinut ni Julia sa akin yung task na yun for a reason. Hindi, I mean, ikaw yung, parang hindi siya totally sa'yo nang galing nga. Parang, pero ako, at the same time, iniisip ko, may malaking question mark sa utak ko na, talaga Lord, sa estado ko pang to, ako pa talaga yung naisip mong sabihin kay Julia. So parang, during that time, very na tataka ako and nahihirapan din at the same time na maa-assignan pa ako ng mga ibang
assignment sa mga youth activities. Tapos alam mo yung ang dami nangyayari sa mundo mo. Tapos may kailangan ka ding parang, pero at the same time, yung during that time, hindi ko alam kung paano siya iti-take. Parang ayoko rin naman na gawin siya as something na napipilitan. Then, nung nag-devotion ako, something na nag-speak sa akin. And actually, during that time na hindi na dine-devotion ko siya, na binabasa ko siya, hindi ko siya magets. Like, hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, ano to? Parang, para saan to? Tapos yun yung part na nagbibigay ng instruction si God kay Moses habang nasa wilderness sila. Like, yun from the Ark of Covenant and sa mga followings pa na instructions ni God. Parang, alam mo yun, sobrang specific, sobrang dami, sabi ko, galing parang ako to, pangalawang instruction pa lang, pwede wait. Parang, di ba? Parang, tapos ako parang na-inspire, puro parang, pero yun, na-inspire ako na eto nga, ang daming pinapagawa ni Lord kay Moses. So parang, doon ko na-realize na this is something na I have to really obey kay Lord, na siguro ito yung way niya to give me a chance para, alam mo yun, ma-renew yung strength ko, ma-recollect yung everything na feel ko nawala. Wow, nawala. Pero yun nga po, na sobrang nakaka-amaze lang din na, kasi na lagi kong sinasabi rin sa sarili ko na, yes, ang daming inconveniences, ang daming di magandang nangyayari. Pero for as long as, you always show up nga and you always say yes to the Lord, and na hindi niya yon binigay sa'yo para lang bigyan ka ng task. Kasi it's something that will also teach you something na doon ka rin mag-grow. And I really believe na by obeying and following, isa yon sa pagpapakita natin ng faith kay Lord, na despite sa situation na meron tayo, kahit hindi maganda, di ba? Na marunong tayong sumunod pa rin. Kasi, parang doon lang ba gumagana? Parang doon lang ba applicable yung faith mo sa mga magagandang bagay? Parang doon ko rin na-realize na hindi nakabase sa estado kung gaano ka-stable yung buhay mo sa pag-fulfill mo ng purpose na binigay sa'yo ni Lord. So, sobrang, okay, yun lang. Yun lang po. Doon sa part na yun. Yeah. No, I mean, kahit nga si Jesus, di ba? Naka-receive siya ng word from God. No? And yes, no, kahit si Jesus, he obeyed God. So, going back to our first question, anong pakiramdam na naghihintay? Bank on God's word. Sabi niya doon sa Mark 4:35, no? Let's cross to the other side of the lake. No, hindi niya sinabing, I hope to cross, nor I wish to cross to the other side of the lake. No? Ang promise ni Lord, makakatawid tayo kahit may bagyo. Hindi kayang harangin ng kahit anong bagyo ang mga pangako at ang mga word ni Lord sa buhay mo. So, no? Going back to Jesus, sabi nga niya, last slide please. No? Not my will, but yours. Okay? Ash? Po? Yes, kuya? Magka-closing prayer na tayo. Okay. Let's all stand po. Let's close in prayer. Okay. And I believe po na lahat sa atin dito is meron pong mga bagay na hindi man natin maintindihan kung bakit nangyayari. Pero for as long as we keep on believing kay Lord na na parang iba din kasi yung peace sa heart natin na meron pa ring Lord na mag-guide sa atin despite all those inconveniences or bad things man kung tawagin sa life natin. And may we all take it as
sabi nga daw po nila ni Tita M, faith building, di ba? And na the more na lumalakas nga yung bagyo, dapat mas lumalakas din yung faith natin kay Lord. Okay, let's pray po. Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful time, Lord God, for this wonderful opportunity, Lord God, to be used, Lord God, as we share your word, Lord God. And right now, Father God, we know, Lord God, na sa life ng bawat isa, you are moving, Father God, na sa bawat trials, Lord God, sa bawat challenges na binibigay mo, Lord God, it is not for us na mahirapan, Father God, because we know, Lord God, na hindi mo kami ilalagay sa place, Lord God, na mawawala kami sa iyo, Lord God, but instead, Father God, you are always there, Lord God, to show up, Lord God, and to give us, Lord God, that peace, that trust that we need, Father God. And right now, Lord God, as we continue, Lord God, to share your word, Lord God, all throughout the people, Lord God, may we also keep on receiving, Lord God, your blessings, Lord God, most especially, Father God, for the upcoming summer camp, Father God. We're praying right now, Lord God, na may you be the one, Lord God, to move, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Father God. Thank you, Lord God, sa life ng mga volunteers, Lord God, even sa mga people na nag-help, Lord God, to raise funds, Father God, sa mga people na binabless mo, Lord God, to also bless us, Lord God, na ma-reach, Lord God, yung one common goal that we have, Lord God. And we know, Lord God, na kung ano man po yung amount, Father God, na we're aiming for, Lord God, na it's just a number, Father God, Lord God. It's nothing compare, Lord God, to the things, Lord God, that you can do, Father God. Na we know, Lord God, na as you go with us, Lord God, na we will be able, Lord God, to cross that lake, Lord God, to cross the other side together, Lord God. Together, Lord God, sa mga people, Lord God, na maisasama namin, mai-invite namin for the summer camp, Father God. Lord God, you know our heart, Father God. You know what we desire, Father God. And we know, Lord God, na for as long as our desire is aligning to yours, Father God, your will be done, Father God, sa lahat man ng gusto mong ipagawa rin sa amin, Father God. We thank you, Lord God. Again, may you keep us safe, Father God. May you keep us protected as we go home, Lord God. And we know, Lord God, na uuwi kaming napusog, Lord God, sa word mo and physically din, Father God. And we thank you, Lord God, for that, Lord. And right now, we praise you, Father God. We worship you and we're giving you back all the glory in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone. Good night. Thank you po. Ingat po, Bye-bye.